Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxer Gen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify at maging sa ating mga partner radio stations sa buong Rehiyon 12. And we have with us today ang ating mga kaibigan mula sa Department of Migrant Workers Region 12 upang ilahad ang kanilang mga latest accomplishments at kung ano ang kanilang mga programa sa ating mga migranteng Pilipino. Para naipatutupad sa ngayong taong 2026. We have with us our OIC Assistant Regional Director, Ma'am Jeanette Escanio, and ang kanilang Labor Employment Officer 2, si Sir Aljan Calo. Ma'am Jeanette, ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Magandang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating mga migranteng Pilipino sa lahat ng sulok ng ating mundo. Opo. Sa ngalan po ng aming Secretary Hans Leo J. Kakdak at ng aming Regional Director na si Samsudin T. Lintongan, magandang umaga po sa ating lahat. Sige po. Ma'am Jeanette, bilang bagong department po, isa si DMW sa mga bagong departamento ng ating pamahalaan. Ano yung mga aksyon na ginagawa natin para mas makilala po or maipalapit yung ating mga programa doon sa ating mga target na mga beneficiaries po? Sige. Sa ngayon po, may mga ginagawa naman po si Department of Migrant Workers para mapalapit po kami sa ating mga overseas Filipino workers, no? Nakapag-MOA signing na po kami sa probinsya ng Cotabato at ng Sultan Kudarat. Importante po kasi sa amin na connected kami sa mga LGUs, no? So, dahil doon, talaga po kami ay mas makilala pa at nakakatulong po sa ating mga OFWs hanggang sa barangay level. Yes. May mga nakaschedule na rin po kaming Memorandum of Agreement with other LGUs, katulad po ng magmumowa signing na rin po kami soon with Sarangani Province and South Cotabato Provinces. At General Santos City pa pala, no? Isang ano pa natin in Sarangani. Kapag nakumpleto na po ang MOA signing sa buong Region 12, ay mas mapabilis at mapaayos po natin ang pag-a-address ng ating mga concern sa ating at pangangailangan ng ating mga OFWs in the entire Region 12 po. Opo. Ma'am, itong mga MOA po na ito, pag-establish ng OFW desk, tama po ba? Yes, OFW Help Desk. Help desk kasi Opo. considering ang ating manpower, andito po tayo regional office natin sa Yes, Coronadal opo. City. So, kailangan po talaga natin na meron tayong mga mas madaling malapitan yung ating mga pamilya ng OFW dun sa kanilang locality mismo. Agree po tayo dyan, sir. Kaya nga po tayo mag-i-establish po ng mga ODO, help desk po natin in every municipalities of these 4 provinces in this region. It's because gusto natin yung ating public service, no, serbisyo publiko po, especially sa ating mga OFWs ay mas mapalapit pa. So, si DMW na po ang lalapit, no, ng kanilang programs, ng aming programs and services po sa mga LGUs na nakapag-MOA na tayo or kahit na hindi nakapag-MOA, ang importante po is yung ating public service ay inilalapit na po natin sa kanila. Opo, ma'am, dagdag na lang. Kamusta naman yung yung feedback ng LGUs dito? Supportive ba sila sa ganitong programa ng DMW? Very, very supportive po ang ating mga LGUs when it comes to this MOA. Imagine po, we already have 32 municipalities, no? So yung mga nauna po is the Cotabato Province and Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. So
all of them po ay nakipag MOA po sa So, atin. province-wide talaga yung Yes, nila na, so this comes February, itong si naman. yung ibang provinces naman. Yes, South Cotabato and the Sarangani provinces naman po ang ating IMOMOA. Opo. Ma'am, when the people hear about DMW, isa sa mga pumapasok sa isip nila kaagad is yung mga illegal recruiters. 'Di ba? Kasi yung campaign ni DMW. Kamusta po ang ating rehiyon? May mga illegal recruiter ba na dito sa ating region? At ano yung ginagawa ng inyong ahensya po para dito? Unfortunately po, yes, napakarami po nating illegal recruiters dito sa ating rehiyon. Okay. Pero malinaw naman po sa amin na isa-isa po naming tinututukan ng mga ito, no? Simula nung nag-full-blown operations po si DMW-12, nakapagpasara na po kami ng 2 agencies Okay, na recruitment involved agencies. sa illegal recruitment, no? Okay. As of December 25 yon, 2025. Nakapag-endorse na rin po tayo ng 23 illegal recruitment cases sa ating partner agencies para sa proper filing po ng kaso. Mayroon din po tayong mga ongoing cases ngayon at may 4 na OFW aspirants naman po na biktima mula naman po sa General Santos City. So, Okay. nakakalungkot naman pong isipin, no? Pero ito talaga yung Reality. aming, this is the reality at ito rin po yung mandato ng ating Department of Migrant Workers na talagang protektahan ang karapatan at kapakanan ng ating mga OFWs at yung mga would-be applicants po natin na magiging mga OFWs pa. Opo, ma'am, alam natin you started the year with a bang, tuloy-tuloy yung mga anti-illegal recruitment activities po ninyo. Kamusta po yung ibang anti-illegal recruitment activities na pinapatupad po natin? Katulad po ng na-mention natin, no? We have 23 na-endorse na po natin sa mga illegal recruitment cases natin. We already have 23 para Oo. at napasarang mga 2 agencies pa. Opo. So, sana naman, no, kababayan natin, no, kalahi natin, dapat hindi tayo dapat ganon sa ating kapwa. Opo. Dapat nga nakikipagtulungan tayo para maiwasan ang mga ganitong klaseng mga modus. So, ang ano lang naman namin, a piece of advice lang po, we have so many legal recruitment agencies in our Okay. region. No, and it's all over the country also. So, pupunta na lang po tayo sa sa ating mga legal na mga recruitment agencies para maiwasan natin ang mga illegal activities po na ito. Ma'am, aside po, yung na-mention nyo kanina is enforcement yon. Meron kayong ginagawang mga anti-illegal recruitment campaigns sa mga LGUs din, ma'am? Opo. Yes po, actually meron tayong school-based na pagkakandak po ng Orientations. orientations to students na mga would-be Yeah. applicants na magiging OFWs natin, katulad po ng MSU, no, in General Santos City, Okay. sa Southeast Asian Institute of Technology sa TUPI, and at the same time, ang Regency Polytechnic College at Corbel Polytechnic College. We also conduct to different municipalities in every of this region. No, we also conduct sa ating in cooperation with our LGUs. Nagkakandak din po tayo. Massive po ang pagkandak natin ng anti-illegal Illegal recruitment campaigns po. Meron din po, ma'am, inspection niyo sa mga agencies na kinakandak? Yes, actually, Ilan yung yes. mga na-inspect natin, ma'am? For 2025, baka may data po tayo. For 2025, Eto, meron po tayong 44 na agencies na inspection na rin po natin. So these are the agencies na talagang kung pumasa po sila sa ating mga requirements to have a branch office. Yeah. Normally kasi branching out ang meron tayo dito sa Region 12, sir, no? These branches, ini-inspection natin yan according po sa ating mandato rin. Na kapag pumasa po sila,
ayun na po ang basis natin ng mga legal Legit recruitment leg- agencies na sila. mga legitimate na Oo. sila ng mga recruitment agencies. Kaya po tayo merong inspection para din po maiwasan natin ang illegal recruitment. Opo. Ma'am, is there a way online na ma-verify kung itong agency na ito ay legit or not? Yes, actually meron po tayo. You just isang Visit? click lang naman po doon sa ating dmw.gov.ph. Yes. Nandun po lahat ng ating mga licensed recruitment agencies. So safe po tayo kapag nag-check po tayo doon sa ating website, no? Uulitin ko po ha, dmw.gov.ph. So nandun po yung ating mga legit na mga licensed recruitment agencies, as well as yung ating mga naiwang job orders pa. Ibig sabihin ng mga job orders, kung ang in-applyan mo ay nurse. Dito sa country na to, Yeah. is nandun po ang data kung ilan pa po ang Vacant. vacant Yeah. na mga job orders Opo. at present. Sir Arjan, doon naman po, meron tayong mga OFWs na napapauwi na mga hindi po naka-finish ng kanilang mga kontrata or may mga issues sa kanilang mga agencies. Ano po yung ginagawang action ni DMW for this? Sa DMW, sir, meron po tayong tinatawag na financial assistance. Okay. Doon po pumapasok yung action fund po natin. Action fund? Yes po. Okay. Nagbibigay po tayo sa mga distress workers natin ng 50,000 pesos. Okay. Pang umpisa nila dito sa Pilipinas. Medical assistance din po amounting to 75,000 pesos. And at the same time, we have the bereavement assistance para po sa kanila. We also have po yung mga livelihood assistance po natin, kagaya po ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program. Okay. And ELDA po natin para sa mga undocumented no OFWs. Where in fact po, nagbibigay po tayo ng 10,000 na financial assistance for them po para makapag-umpisa dito sa Pilipinas. Opo. Sir, meron kayong mga natulungan na OFWs na na-resolve yung mga kaso nila past year? Ilan sila and magkano yung mga kabuuang halaga po na ipagkaloob na financial assistance sa kanila, sir? Meron po tayo, this last 2025 po, may narilisan po tayong 855 beneficiaries po ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program. Okay. Amounting to 8 million. Reintegration programs Yes, ito, sir. Sige po. reintegration programs po ito. Amounting to 8,550,000 po. For the livelihood program, for development assistance program naman natin, sir, meron tayong 410 na beneficiaries, amounting to 4,100,000 pesos. We also have yung mga guro po natin na nag-for good na dito sa Pilipinas. Yun po yung SPINS program po natin or sa Pinas, Ikaw ang Mama't Mama't Sir. Sir. Okay. Meron po tayong 196 na guro na nabigyan po ng financial assistance amounting to 3,920,000. And sa Action Fund po natin last 2025, may nabigyan po tayo na 813 qualified beneficiaries for the Action Fund amounting to 55,370,000 po. Opo. Sir, baka interested yung ating mga OFWs. Ano yung process to apply for this? Pupunta ba sila? Saan ba sila? Regional office ba talaga sila pupunta? Or pwede doon sa kanilang respective LGUs? Sige po. Sa mga OFWs po natin na distress workers or hindi kaya mga medical issues, pwede po silang, since may MOA na po tayo sa mga LGUs, Yeah. pwede po silang lumapit sa kanilang mga help desk, yun po Okay. na tinatawag natin mga OFW help desk. Or hindi kayo kung malapit naman tayo dito sa Coronadal City or sa mga nearby municipalities within Coronadal City or South Cotabato. Located po ang office natin dito dun po sa may Sanli Building, Lapu-Lapu Street po, dun po makikita po ang Department of Migrant Workers. Opo. Sir, minimum requirements to avail of this reintegration programs. Alam natin, marami, iba-iba po yung mga programs niyo. Ano ba? Kailangan ba, ano yung dapat nilang ipakita talaga? For the action fund, sir, kailangan po is unfinished contract, hindi talaga nakatapos ng kontrata. So, yung kontrata nila na, tapos napauwi sila. Proof. Napauwi. Okay. So, with proof po, like for example, termination letter, if na-terminate po abroad, meron po tayong mga settlement abroad din. And we have the referrals galing po sa ating mga MWOs. Okay. Yun po. And sa medical assistance naman po natin, we need medical certificate po, local and foreign medical certificate para po sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng matinding sakit. Opo. Sir, usual na question on availing these programs is yung time frame. Ngayon sila nag-apply, ilang buwan ba ang i-expect nila bago nila makuha yung assistance nito or ilang, ano po ba? Ma'am. Sige, Ma'am Janet. Siguro. Okay. Sige pa. Okay naman. Actually, mabilis lang naman po talaga ang pag-apply sa amin, no? Especially yung kapag
Kumpleto. kapag ang funds po natin Yeah. is nada-download. So, Depends on the availability of funds pa rin. yes, Okay. actually, paminsan po hindi na natin na sa kadami po ng ating mga cases na mga distressed OFWs, hindi po talaga natin sila mapipigilang humingi ng assistance sa atin at hindi po natin sila tinatanggihan. So, we have bulk of mga applicants na mga distressed OFWs. So, ang ano po namin is medyo nagkaroon tayo ng konting problema with the Downloading. budget. Yeah, budget. Department of Budget and Management. So, Okay. may konting delay lang naman doon sa ating pag-release ng kanilang mga funds. But, ini-ensure po ng aming departamento na yung ating mga applicants po under the Action Fund, under the L4, SPIMS, SPIMS. is talaga pong binibigyan po nating lahat at natatanggap po nila yung kanilang mga claims sa atin and benefits sa ating office. Opo. Sana naalala ko po, in January, nagpa-interview si Secretary Kakdak, and then itong Action Fund talaga yung isa sa hinighlight Yes. po niya. Apo. Oo. Kasi napakarami, Yeah. sa totoo lang po, in 2025, Hmm. marami po talaga tayong umuwing mga distressed OFWs. OFWs. Not only land-based, pati sea-based sea-based. po. Okay. Napakarami po nating problema. And then, karamihan po is Action Fund ang claim. So, because of the bulk of these mga Applications. natin ng these distressed OFWs, medyo yung ng Disbursement DBM natin, is medyo mabagal lang ng konti. Apa. But definitely, kahit mabagal man, ang importante po ay natanggap nila yung kanilang mga So, assured natin na yung assurance po na natatanggap nila yung kanilang mga Request. inilapit Apa. sa ating ahensya. Opo. Ma'am, for 2026, ano yung mga pwedeng i-look forward ng mga OFW sa Region 12 na mga programa aside from this reintegration programs po? Meron po kayong likhang kababaihan, likhang marino, likhang global. Ano po yung mga programa po ito? Para dun sa mga interested OFW, sige, sir. Apo, aside po sa financial assistance at saka sa medical assistance na binibigay ng Department of Migrant Workers, Okay. ang National Reintegration Center for OFWs po, NRCO, NRCO. under DMW. under DMW pa din po, ay may mga programa po kagaya po ng Likhang Kababaihan, Okay. Likhang Marino at saka Likhang Global. Ito po ay isang business plan competition para Oh. po sa mga OFWs na gusto mag-umpisa ng kanilang mga negosyo dito sa Pilipinas. Yes. Last 2025 po sa Likhang Kababaihan, meron po tayong third placer. Okay. Si Miss Rowena Sarodo po ng bayan ng Upi, Maguindanao. Mhm. And meron din po tayong winner from the Likhang Marino natin. Okay. Si Sir James Niara, taga General Santos City naman po yun siya. And this upcoming first sem of this year po, meron po tayong ongoing po ang searching po namin ng Likhang Kababaihan. Okay. So, panawagan natin, sir, sa mga Panawagan, interested or ma'am, interested na sumali po dito sa Likhang Kababaihan. Alam natin, pinupush talaga ng ating gobyerno ang women empowerment. So, panawagan po natin na mag-apply po sila dito. Paano ba, process nito, sir? Mag-a-apply sila or ino-nominate sila? Mag-a-apply po sila online. Meron po kaming, if you can visit our Facebook page, meron po tayong link doon na kung saan pwede po mag-apply ang ating mga overseas Filipino workers. And January 31 na po kasi yung sir, yung deadline ng Okay. submission ng ating Likhang Kababaihan. So hopefully this year ay makuha natin, Ma'am Janelle, Yeah. Sana. yung winner natin for the Likhang Kababaihan. Yes. Opo. Ma'am, doon naman po sa pagre-repatriate ng ating OFWs, kanina reintegration, doon sa pagpapauwi ng mga OFWs sa mga may mga crisis, gano'n. Ano yung role ni DMW po dito? Opo. Okay. Noong 2025, we have served parang 400 repat cases, 484 repat cases. So, pag sinabi po nating repat cases, nandyan po yung medical repatriation, meron din yung mental illness na tinatawag natin repatriation, and yung human remains. So,
human remains. Ibig sabihin, namatay po doon, inuwi dito. Okay. So we have served 484 for 2025. Ma'am, ano yung Repatriation. under this repatriation from foreign kung saan sila nagtrabaho, paano yung process? Post-country. Post, tapos dito pag uwi hanggang dun ba sa bahay nila? Yes. Yun yung assistance na pinoprovide natin. Not only For example, that, this medical- is in collaboration with OWA Okay. and LGUs also natin. So, sinusundo natin sa airport and then nahatid po doon kung Hanggang doon saan sa bahay. yung gusto ng family. Pwede naman pong idiretso mismo doon mismo sa bahay nila or doon sa mga Kung saan nila gusto kung saan i-dalhin. nila Oo. dalhin yung ang iba kasi hindi pa na na embalm. Oo, na-embalm, So, okay. dadalhin pa yun doon kung saan yung embalm. For free, ma'am? Yes. Free- This free is of for charge, free. And this is in Siyempre, mabigat na sa collaboration. pamilya. So, ito, May tulong mga- ng gobyerno. Yeah, may mga certain requirements lang Yeah. na i-comply. And then, kapag complete na yon, meron tayong collaboration, coordination, and cooperation with Migrant Workers Office natin dun sa host country kung saan Host country, nanggaling yung ating OFW. Okay. So, may mga instructions after then sa kanila. Kapag complete na yung documents na hinihingi namin sa kanila, that's the time na pauuwiin na sila. So maganda yung collaboration natin and coordination with migrant workers offices natin sa ibang bansa. Ito po yung ito po si Polo. Dating si Polo. Polo natin, ngayon Ito yung Polo. MWO na Okay. po. Oo. Opo. Ma'am, hindi lang nandun sa host country, hindi lang sa Polo, pati mga LGUs. Di ba? Ang support it ng is LGUs. yes, ang support po ni LGU kasi hindi lang po si DMW At OWA yung sumusundo. ang sumusundo. Okay. Kasama po natin dyan si LGU kung saan based yung ating Yes. OFW. So yun yung kagandahan sa ating departamento kasi everybody is the LGUs, the Yeah. OWA, Collaboration and talaga. other private man or government entities. We really pagdating po sa OFWs, medyo mabigat po yung ating collaboration niyan, sama-sama tulong-tulong po para po sa kapakanan ng ating mga migrant workers. Opo. Ma'am, doon naman sa mga before we end po, medyo naubusan na tayo ng oras ano po ang maipapayo ninyo doon sa mga gustong mag-OFW po? Ano yung mga kumaga safety tips or mga tips natin sa mga gustong sumubok makipagsapalaran abroad? Sige po. Sige. Una po, siguraduhin na legit. Yan. Legit yung job order na kanilang ina-applyan. Legit po, pumunta lang po sa licensed recruitment agencies. Okay. Napakarami po natin yan. And then, pinaka-safe po sa lahat is yung pag-visit po sa aming website. Yes. No? Yun po ang pinaka-importante dyan kasi nandun po talaga yung legitimacy ng isang recruitment agencies at yung naiwang mga job orders na a-applyan nila kung meron pa ba o wala na. Nandun po yan, nakapost po yan. And Opo. then paalala na rin po sa lahat ng serbisyo ng DMW na yung mula OEC, legal assistance at reintegration programs, libre po lahat yan at walang bayad. Kapag may humihingi po ng pera, posibleng illegal recruiter po ito, no? Kaya Yeah. medyo ingat-ingatan din po natin yan at iwas-iwasan po yung mga nanghihingi po ng pera sa inyo. Una po, hindi po maghihingi ng pera ang Yeah. isang recruitment agencies, especially for the age po natin. Yeah. Wala pong bayad ang kanilang pag-a-apply hanggang sa pag-alis po nila. Except for sa ating mga mga nurses, Okay. skilled Skilled workers, workers. natin. Yun lang po talaga ang merong 1 month na payment. And this is hinihingi po ito sa ating mga OFWs before they leave o upon yung paalis na sila a day before or 2. Yun lang po ang kanilang babayaran, 1 month salary lang po yan ang ibabawas sa kanila. And then kailangan kumpleto na po yung papeles, no? Yeah. Bago sila aalis. So skilled worker lang po ang may bayad
1 month only ang sinisingil ng agencies natin. Ang DH po, ang mga HSWs po natin, household service workers, wala pong bayad dyan. Sige po. Ma'am, paano naman makokontak ang DMW Region 12 doon sa mga gusto pong mag-avail ng mga serbisyo po ninyo? Sige po, pwede po kaming kontakin eto po, sa mga sumusunod, no? Sige. For OEC concerns, Okay. no? We can be reached at 0951-784-0220. Uulitin ko po ha. Sige po. For overseas employment certificates. OEC. No? OEC. We can be reached at 0951-784-0220. Okay. For reintegration programs naman po, 0951-776-3721. Ulitin ko po, for reintegration programs, 0951-776-3721. For legal assistance naman po, we have this number, 0991-991-3633. Ulitin ko po, 0991-991-3633. At ang email po namin is coronadal@dmw.gov.ph. All in small, letters, no? Sige po. coronadal@dmw.gov.ph. For updates naman po, pwede nyo po kaming i-follow sa Facebook namin, DMW Region 12. Okay. For Twitter, @DMW Region 12. And for Instagram, IG. it's DMW.Region 12. Sige po. Ma'am, lastly na lang po, yung mensahe po ninyo sa ating mga OFW sa Region 12. Sige po. Sa lahat po ng ating mga OFW sa Region 12, gusto po naming iparating na sobra po naming pinahahalagan ang lahat po ng sakripisyo ninyo sa inyong pamilya at para sa ating bansa. No, hindi po biro ang malayo sa ating mga mahal sa buhay. Kaya saludo po kami sa inyong tatag at sipag at tapang ng inyong mga dibdib. Nais po namin ipaalala na nandito lang po si Department of Migrant Workers. Handa pong makinig, umalalay at tumulong sa inyo sa anumang yugto ng inyong pagiging OFW. Kung may problema po kayo sa abroad, kung may concern sa trabaho, kung gusto nyo pong umuwi, huwag po kayong mag-atubiling lumapit po sa amin. Patuloy po kami, naming pinalalakas ang aming mga programa para po mas maramdaman nyo pa po ang gobyernong nagmamalasakit sa inyo. Sa DMW Region 12 po, sa ngalan po ng aming Regional Director na si Samsudin T. Lintongan, hindi po kayo nag-iisa. Kasama po nyo kami sa bawat takbang ng inyong journey bilang OFW at maraming salamat po sa inyong lahat. Sige, maraming salamat po sa ating mga guests mula sa Department of Migrant Workers, Sir Aljan Calo, ang kanilang Leo 2, at OIC Assistant Regional Director, Jeanette Escanio. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc Sir Jen.